Okay. Big man, rolling tayo. In 5, 4, 3, 2, 1. Kwentuhan session, tanungan portion tayo ngayon. Mga ka-airsoft, kung may tanong ka, itanong mo na. Kamanang pa sa kalye, sa muli kong pag-atake. Kapahan ka, at pagsisisihan mo kung bakit pa kasi pinalagan pa. Di na lang nanahimik, di ka mo pa para wala nilagay sa nalipilit. Di ba laki mo na sinubukan ka na pero wala maganda. Ginamit mo ng mga letra, puro laman na play ka sa larangan. Sana ay di ka mapakinggan ng mga kabataan para di ka tularan. Kasi nga, di ka naman napapagay sa ganito mga pagkatapat mo nagawin na ay ilan mo na. Palabukat na mo halata ng mga tao, di ka pa rin nagbago. Tangina, matapagkatigipin na namin na babalipat ang ipapapatubit na namin paprofitumi. Ano na siya naman doon, never been, never will. Siya po sinigisya na namin. Pwede ba, patinubit ako kung sakaling gusto-gusto na pabalik para masaya. Para nasa ganun po, isa na ko lang kulit. Yung turuin lang naman natataktika. Ano ba, sinabi na nakita mo na pero di ka nakinig. Sabi babala, pwede na nakatako sa mundi ito na tao. Isip ko na nagataka, hamudo pa. Sa mga lumang bagsak ng instrumento, ipapamalasang makabago. Sulatan, simulan natin sa 50%. Parang si Tagurong na pabasta ugatan. Pero dito parang masaas enerhiya. Kung nagkiwalawas ko ng mga sumatan. At sumatutan, di ma-estima tayo. Hinigin mo kung sa laban natin tulaan. Manang yung lalaban na sa laro ng utakan. Kung panay mga bakante niya para paupahan. Kaya nung titikman nila kung di ka langitan. Malimutan ang ilang paan nila sa lupaan. Di na rin siguro yung nag-iisang dahilan. Bakit Pilipin na balik ako sa sagupaan. Ako'y para si siyang sangbibaan. Ay gustong tapusin sa mapayapang usapan. Pag hindi ka nakinig, umpisahan mo na silipin ng larawan ng inyong patakusan. Pagkat estilo ko wala sa Kama Sutra. Pag tulira to nila, labas nila pasukan ng mga dugo. Wala kang tinatagusan pero di maagapan kahit meron pa sa door. Kung hindi ko kilala, ako isang kolektor ng mga buong naman pa sa aking aparador. Nagabiran ng mga tirador, makikor ng paglalakbay ko. Mga transporter, mga rides ko ay laging primal. Optimus Pro na nasa Transformers. Di karaniwang vampira na para siglit. Tawagin mo kung Daywalker. Professional kulitin, pagkabulat na lalakad lang mga Jaywalker. Bago ka makinig, mag-ipon ka lakas mo. Nakina mo, batis ka pa na pangalan sa mundo. O tagalit ako na dispak, wala ka. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Good evening po sa inyong lahat mga ka-airsoft. Ngayon magkakasama na naman tayo para sa isang napakagandang pagkakataon. Kwentuhan session, tanungan portion. Mga ka-airsoft, itong portion na to, ginagawa natin para masagot yung mga katanungan na gumugulo sa bawat ka-airsoft natin. Kung meron kang bagay na gustong malaman, kung meron kang bagay na gustong matuklasan, kung meron kang bagay na gustong maresolbahan, dito, ito yung tamang venue. Itanong mo, sasagutin natin straight, diretso, straight to the point. Okay, no? Nung mga nakaraan kasi, nai-straight na namin to, no? Itong kwentuhan session, tanong ang portion. Kaya lang, hindi talaga kaya kasi minsan talaga loaded na loaded tayo sa sked, no? Pero yun nga, sabi ko nga, tuwing meron tayong mga, may mga bakanting oras tayo na pwedeng gawin, pwedeng dinadaos natin itong ating kwentuhan session, tanungan portion, no? Parang may problema pa rin ba yung globe natin? Bakit? Parang naglolo ko pa rin ng globe. Hanggang ngayon, wala ako rito. Totoo ba? Siguro, bunutin mo. Pakibunot yung dyan sa likod, then saksak mo lang ulit. Yung kulay itim na. Yan mga ka-airsoft. Kasi hindi ako makakapag-shoutout. Ito ba? Yan. Bunutin mo. Okay, bunutin mo. Then, saksak mo. Yan. Okay. Pakisabi kay ate, i-reset yung globe. Bunutin sa taas, then isaksak ulit. Hold lang kayo dyan, mga ka-airsoft, no? Mamaya magsha-shoutout ako. Kasi dala-dalawa yung connection dito sa amin, no? Meron tayong Converge, meron tayong Globe, at meron tayong mga data. Kaya lang talagang napaka-weak ng signal, no? Pag ganito, naiinis ako no? Kasi kumbaga hindi natin makuha yung serbisyong tama na dapat natin makuha sa mga service provider, no? Pero nagbabayad naman tayo, no? Kumbaga hindi naman tayo pumapalya dyan kasi syempre nagba-vlog tayo. Number one na kailangan natin is the internet connection, no? Bagay na talagang hindi kami nagpapaliban pagdating dyan sa mga internet connection na yan, no? Okay?
Okay, before tayo magsagot sa mga tanong, before tayo mag-shoutout sa mga gusto magpa-shoutout, ito muna ang sagutin natin, no? Merong katanungan dito, ang dami, grabe, no? Okay, Big Man, bakit karaniwan sa Taiwan rifle, siguro sinasabi niya AEG, no? Bakit karamihan sa Taiwan rifle ang baba ng FPS? Nagtataka lang ako. Ibig bang sabihin, pag Taiwan, pangit? Hindi po, hindi. Mali po kayo, no? Bakit daw karaniwan sa Taiwan rifle mababang FPS? Mga ka-airsoft, kaya mababang FPS pag mga high-end, pag mga Taiwan unit, kasi bakit? Doon kasi ginawa yung unit sa bansa nila. Doon sa bansa nila, regulated ang airsoft, no? Kailangan meron silang sinusunod na rules between the maker and the government, okay? Meron silang sinusunod na rules na pamantayan, no? Dito lang naman kasi sa atin wala kasi hindi naman kasi dito talaga ginagawa ang airsoft, no? Kaya dito walang pamantayan ng FPS na tinatawag. Pero sa kanila doon, sa totoo lang, ang mga required FPS nila ron mabababa lang, no? Like in Japan, I think it's 350 to 400. 350 to 380 lang, gano'n, no? In Taiwan, gano'n din, 380 to 400 lang. Wala, base sa pagkakaalam ko, wala silang unit doon. Hindi pwede sa kanila doon yung 400 and above. Parang dito, sa atin dito sa Pilipinas, parang karamihan sa mga ka-airsoft natin, pinaka-standard nila yung 420 to 450, no? Dun sa ibang bansa, hindi kasi pwede yun. Base sa lawak ng kaalaman ng inyong lingkod, no? Hindi pwede yun. Naka-stick lang sila doon sa FPS na sinet nung kanilang gobyerno, okay? Hindi pangit ang Taiwan. Actually, Taiwan is the best pagdating sa maker ng mga pistol. Masasabi natin na mas reliable ang mga unit ng Taiwan than the China, than the other country, no? Pero still, meron mga brand na like sa mga US, like sa mga European country, magaganda rin naman, no? It's just that mas talagang kilala yung Taiwan kasi nasa Asian country tayo, mga ka-airsoft, no? Then Taiwan is in the Asia also, di ba? Kaya mas mabilis yung shipment ng mga item from Taiwan to Philippines. Mas mabilis yung shipment ng mga parts going from Taiwan going to Philippines, you know? Kaya mababang FPS. It is because airsoft is regulated and governed by their government. Yan, no? Okay. Grabe yung mga tanong na yan, no? Buti na lang nasasagot natin na maayos, no? Okay, Big Man, I'm planning to buy. Galing to kay Sir Jeff, no? Of Baguio City. Okay. Big Man, I'm planning to buy a rifle or maybe a pistol. Okay. Ano ba yung best na mai-recommend mo para sa isang tulad ko na newbie? Yan, okay. Okay, no? I do suggest ganito, boss, no? Kasi hindi kita personal na kilala, Sir Jeff, no? Go for the pistol if you want something na more on realistic, no? Kasi why? Kasi si pistol natin, kung makikita nyo, realistic siya na matatawag kasi may mga, number one is the blowback. Grabe yung kick ng pistol natin, di ba? Nakikita nyo naman yung kick, yung sipa, yung recoil ng mga pistol, makikita nyo na talagang malalakas, di ba? Kaya ako, I do suggest, meron kasing advantage yung rifle, meron ding disadvantage. May advantage yung pistol, meron din siyang disadvantage, di ba? Pero
as a newbie, siguro hindi naman masama kung sasabihin kung go for pistol muna, no? Pistol muna, or siguro if you have lots of marami kang pera, why not buy them both, 'di ba? Para may kumpara mo kasi bawat unit meron kasing yan mga ka-airsoft merong tamang paggagamitan, 'di ba? Hindi pwedeng walang unit na all purpose Rifle, if you are a gamer, if you are a player, rifle will serve as your primary unit. Okay? Then, pistol will serve as your secondary. Yan, ganon, di ba? What if naglalaro ka, nagre-reload ka, then nilulusob ka na, papalapit yung kalaban. Di ba ang gagamitin mo, bubunot ka na ng pistol mo. Di ba? Kasi pag hindi ka bumunot ng pistol mo, palapit yung kalaban, di ba? Parang, di ba, pag naglalaro kayong Counter-Strike, di ba, meron tayong pistol, meron rin tayong rifle, di ba? Meron pang kutsilyo di ba, sa Counter-Strike? Pag malapit na, dikitan yung laban, kutsilyo or the pistol, di ba? Pero pag, yun nga, malayuan, go for the rifle, Ganun din yun, kasi, bakit? Mas madali kasing i-access si pistol kung tutusin dahil mas maliit. Ganon din naman si rifle, pag malayuan ng laban, mas effective si rifle kasi kayang-kaya mo siyang isipat at saka mas long range than the pistol. Ayun. Yun, as a newbie, siguro ang masasabi ko lang, pumili ka ng unit na babagay doon sa paggagamitan mo. Huwag kang pipili ng unit dahil pogi yung unit. Wag, no? Wag na wag. Huwag kang pipili ng unit dahil sabi sa'yo ng tropa mo maganda. Wag na wag, no? Sa pagpili ng unit, hawakan mo yung unit. Damahin mo, no? Pag nakaramdam ka ng spark. Hindi. Pag naramdaman mo yung tama yung handling, tama yung bigat, tama yung grip, tama yung taba ng grip, tama yung balance ng unit, no? Go for that. Kasi merong mga unit na hindi ka magiging komportableng hawakan Minsan merong unit na ang taba-taba ng grip, 'di ba? Hindi magiging komportable. So kung hindi ka komportable dun sa unit, hindi ka magiging effective, hindi ka mag-enjoy. Hindi ka mag-enjoy maglaro ng airsoft. Yan, okay. No, ayun, no? Before natin i-continue to mga ka-airsoft, bati muna ako tsaka titingin ako ng mga question na dapat natin sagutin dito, okay? Good PM Idol, sabi ni Ramos Rostum, no? Okay, PJ, Maliklik, gandang gabi, sir. Alan Villaris, good evening, Boss Bigman, sabi niya, no? Sir, tanong lang po, pwede din ba i-fix barrel upgrade ang Glock 17 Gen 4? O kung De Guzman, yes sir, pwede po, no? Meron mga fixed outer barrel din na available for the Glock 17. But it's just that wala pa kaming available, no? Kasi syempre, kumbaga kalo-launch pa lang natin yan no? Syempre, iba-iba ang unit natin, ang dami nating unit Syempre, lahat yon umu-order kami ng mga fixed outer barrel, no? From the 1911, from the high Kappa T-Rex 5.1, from the 4.3, from the 5.2, from the EMG, from the Pit Viper, from the Island Barrel, nako, ang dami. Grabe, no? Actually, nakapila yung mga orders natin, no? 50 different kinds of 50 different kinds of fixed outer barrel yung ino-order natin. Siguro yung sa Glock for now wala pa talaga. Iuhuli namin yun, no? Ang inuna namin is yung mga best selling unit talaga. Yung mga unit na mabilis talagang gumalaw, no? Yung kasing mga Glock kasi na ganyan. Actually, no, pero tatapatin ko kayo mga ka-airsoft. Huwag kayong mabibigla, no? Kung ang unit nyo Glock, kahit huwag nyo na i-fix outer barrel. No? Kasi ang Glock sadyang kilala na yan sa pagiging precise sa pagiging accurate. Kaya lang naman natin pinifix barrel yung mga
mga high-end unit like John Wick para mas maganda ang performance, no? Kasi aggressive yan eh. Replica yan from the caliber 45. Ngayon, ang Glock kasi nakilala yan sa pagiging accurate and precise. Well, in fact, 9mm lang yan, di ba? Enjoyin mo na lang muna kahit wag mong i-fix barrel yan. Accurate pa rin yan eh. Sa akin, advice lang, no? Kasi tulad nga sabi ko, mahirap namang i-upgrade natin yung isang bagay, then hindi ka makakaramdam ng pagbabago, no? Hindi mo mararamdaman yung difference. Sasabihin mo sana hindi ka na lang nag-upgrade, di ba? Parang masasayangan ka lang dun sa gagastusin mo, no? Kaya ayun mga ka-airsoft, for Glock, wala pang available sa ngayon, no? Pero soon siguro, let's see, malay mo makakuha tayo ng supplier na kayang mag-mass production. Okay, no? Boss Bigman, may available ka ba magazine for KJ Works M700? Wala po, pasensya na po. Asin to, Noibma. Noibma, no? Okay, clear naman po kayo sa video, boss. Okay. Siguro baka medyo malag, pero clear naman daw, no? Good evening, sir. Gusto ko sana, yan, paano mag-order? Liv Mendoza, paano ba mag-order? Siyempre, sir, kailangan mag-PM ka sa page namin, makipag-usap ka, no? Pero sa comment section, negative mag-o-order ka dyan, no? Okay, good evening po, Boss Idol Bigman. Shout out po. Salamat. Sabi ni kay Guapo Imi Amigo. Okay. Good evening, sir. How, ayan. Okay. Good evening, Aslang. If yung airsoft mo is ibiyahe siya sa province, then may gun detector, ma-detect po ba siya? Clarence. Yung airsoft daw, ibabiyahe sa province. Tapos may gun detector. Actually, there's no such thing as gun detector. Baka metal detector, no? Walang nilabas na gun detector. Metal detector siguro, no? Ngayon, X-ray, 'di ba? Mga ganon. X-ray machine na makikita yung gun, ganon. Pero walang gun detector na nilabas, no? Okay, makikita raw ba? Yes, makikita, no? Makikita 'yan. Kumbaga, makikita 'yan, madidetect 'yan. No, pero walang boss, walang nilabas na gun detector. Metal detector or the X-ray machine kung tawagin, no? Okay. Nasa na ba ako? Ayun. Good PM, Marvin. Cut my tan. Grabe, ang hirap basahin, no? Sir Marvin, hello, good PM po. Big man, magpasuggest po sana pistol for criminology student. Aaron Havana. Okay, criminology student, go for the 1911, plain 1911, plain 2011, no? Hindi mo kailangan ng mga top of the line dyan, no? Pag criminology student. Kasi marami akong client na criminology student, no? Beretta, pwede na yun, 1911, basta yung plain and simple. Kasi kadalasan naman ng mga criminology, ang binibili nila yung karaniwan na ini-issue sa mga kapulisan natin, no? Syempre kung halimbawa criminology student ka, ang ini-issue ang issue sa mga pulis Glock. So mas maganda mag-Glock ka, 'di ba? Criminology student ka, mapapamiliarize ka na sa Glock. Ayun, no? Kung 1911, di 1911, 'di ba? Pero wag na yung mga 1911 na mga nakabihis, mga 2011, mga Infinity. Kasi hindi naman ini-issue sa criminology student yun, no? Okay. Okay. Sana nasagot ko yung tanong mo, no? Okay, gandang gabi, Boss Big Man. Catsken Aguas.
no? Okay, Jerry De Guzman, Boss Big Man. Ang parts ba ng Taiwan ay pwede ilagay sa China made? Jerry De Guzman, yes. Ang rifle na Taiwan at ang rifle na China, parehas ang parts. Okay? Ngayon, kung yung rifle na, yung parts na Taiwan, ilalagay mo dun sa China, pwede naman, pwede. Sayang lang. Kasi Taiwan, ilalagay mo sa China, still China yon, diba? Still China yon. Kahit anong yabang mo, kahit anong pagyayabang mo, pagmamalaki mo. Yung pistol, yung rifle ko, China lang, pero Taiwan lahat ng parts nun. Oh, parang ganun ang expression dun di ba? Oh, parang ganun, no? Syempre, kung Taiwan, gamitin mo, di ba? Ngayon, kung yung unit mo, China, tapos papalitan mo lahat ng Taiwan na internals, let's say internals, hindi ba ang laki ng gagastusin mo nun? Bakit hindi ka bumili na lang ng Taiwan? Di ba? Parang ganun lang, di ba? Bumili ka ng China, bumili ka mumurahin, tapos i-upgrade mo lahat ng parts. Dapat, from the start, bumili ka na lang ng Taiwan. Di ba? Yun lang, para sa akin, no? Wala akong ibig sabihin namang offend, pero parang bad decision yung bibili ka ng China, then i-upgrade mo na lang ng Taiwan. Parang ano lang on my own opinion, tinanong mo kasi ako di ba? Sasagot lang ako. It's better na bumili ka na ng Taiwan. Di ba? Or maybe high-end China, no? Huwag kayong malilito mga ka-airsoft dahil hindi naman porket sinabing China, sablay. Ang sablay lang dyan, yung mga low-end China. Pero yung mga high-end China, okay yun, magaganda yun. No? Kasi high-end China na yun. Kumbaga parang yun na yung mga China na quality. Yun na yung mga parang kaya nang sumabay sa mga entry-level na Taiwan nun. Ayun, no? Okay, sana nasagot ko po ng maayos yung tanong mo, boss. At sana naliwanagan natin ang pag-iisip mo. Okay? Okay, pwede rin po ba mag-upgrade ng hop-up just in case magkaroon ng wear and tear ang hop-up chamber? Wear and tear ang hop-up chamber. Hindi ko lang alam kung saan mo nakuha yung balita na nagkakaroon ng wear and tear ang hop-up chamber. No? Pero, ewan ko lang, no? Pero, parang kung sa akin lang Sir Alan Villaris, sa tagal kong naglalaro ng airsoft, sa tagal na ng mga airsoft ko, hindi pa ako nasiraan ng hop-up chamber. Wala pa nasirang hop-up chamber. Pero to answer your question, ano ba yung tanong niya? Naguluhan tuloy ako. Grabe, nawawala yung connection ko, nawawala tuloy yung mga tanong. Ano ba yung tanong mo, sir? Nawala yung mga tanong, nawawala kasi yung connection ng Oo, sa'yo ba meron pa? Pwede rin po ba mag-upgrade ng hop-up just in case magkaroon ng wear and tear ang hop-up chamber? Okay, ang hop-up pwede mong i-upgrade anytime. The hop-up rubber. Ngayon, the hop-up chamber, it's your choice kung gusto mo siyang i-upgrade. Si Sir Junel. No, yun. Palit nga tayo, Ma'am Sally. Dito ka. Diyan ako. Sa'yo to. Dali, mga ka-airsoft, lipat ko lang yung mic ko Sa'yo to, ayan ang akin. Nawala yung mga question Okay. Yan, kunin mo yan. Nakalaan. Ayan, okay.
Sensya na kung umiingay mga ka-airsoft pa, inayos ko lang. Okay, yan na. Ayun. Oh, yun. To answer your question, Sir Alan Villaris, pwede din ba mag-upgrade ng half-up? Just in case magkaroon ng wear and tear ang half-up chamber. Yes, anytime pwede ka. It's your choice, no? Pero wear and tear ng half-up chamber is just a chamber. Parang holder lang siya. Ngayon, hindi ko lang makita yung wear and tear ng half-up chamber. Hindi, naguluhan ako. Naguluhan tuloy ako. Kasi sa tagal kong pag-airsoft, hindi naman ako nasiraan ng half-up chamber. No? Anyway, ang hirap. Good evening, idol. Sabi ni Pururut of Angeles, Pampanga, no? Ano natin to? Isa sa mga loyal, multiple repeat client natin to. Ano to? Nag-down to, di ba? Yun, no? Nag-down to, yun, ang order niya is Glock 18 and Glock 26 na top of the line. Okay, no? Okay, Steven Franco, Boss Bigman, ano mas maganda na magazine sa paglalaro? Mid capacity or high capacity? Siguro, Steven Franco, kumbaga ano ba yung tinatanong mo? Rifle or pistol? If you are talking about the rifle, depende sa'yo, sir. Halimbawa, ganito. Halimbawa, no? Halimbawa, ikaw yung tipo ng tao na talagang gusto mo, rat-rat. Syempre, high cap, di ba? Pero kung ikaw yung tipo ng tao na madalang kang pumutok, madalang kang rumatrat, pero gusto mo bawat putok, bawat bala na lalabas sa barrel mo, sa unit mo is tatama or susugat, hindi mo kailangan ng mga high cap, no? Ako sa totoo lang, tatapatin ko kayo mga ka-airsoft, no? Nung bata-bata ako, lalo na nung kainitan, no? Talaga naman, wala akong pakialam. Talagang rat-rat. Ang hilig ko pa sa machine gun kasi ang laki-laki ko eh. Diba? Ang sarap mag-machine gun. Yung tipong papaulan mo, o, diba? Sarap ng gano'n. Ay, nako, nakakainis. Ayan, yun. Tumuloy, no? Salamat at tumuloy, no? Ayan, ako nga, sabi ko sa inyo, nung kabataan ko, talagang rat-rat, no? Talagang matindi kung matindi. Ngayon, habang tumatagal, natuto kong mag-manage ng battery, mag-manage ng BBs. Actually, yung tinatanong mo, sir, depende sa style mo at saka depende sa unit mo. Steven Franco, no? Depende sa style, depende sa unit mo. Kagabi may nagtanong yan eh, diniscuss ko yan eh. Ano raw ba yung mas magandang magazine para sa isang DMR? DMR is modern na barrel, modern na style ng sniper rifle. Designated marksman rifle, the DMR. Ngayon, M4 system pa rin siya, pero para siyang sniper. Ang role mo is to snipe, no? So, mahaba siya. So, kung sniper ka, hindi mo kailangan ng high capacity na, let's say, 300 to 360 rounds of BBs. Kung sniper ka, kasi hindi ka naman rarat-rat eh. Diba? Ipinakita ko nga kagabi, no? Nasa DMR, ito lang ang ginagamit. Itong ganito lang kaliit. Dali ah. Yan. Ganito lang. Pag DMR, ganito lang, no? Compare mo sa PMAG na tinatawag. Ayan, no? Yan. This is a 360 rounds Lonex magazine, no? Ayan, no? Ayan, di ba? Yan. 360 rounds Lonex magazine. While this is the DMR magazine. Hindi na to dekamot 70 rounds maximum nito. So, yun, no? Ngayon,
Siyempre, kung mangrarat-rat ka, hindi enough yung 70 rounds, di ba? Kailangan ganito. Ngayon, kung DMR ka naman, snipe ka, hindi naman bagay to kasi hindi ka naman mangrarat-rat. So, better use this, no? Bawat senaryo, depende, bawat unit, nakabagay yon sa paggagamitan mo, no? Kumbaga, ibinabagay natin. Halimbawa, ganito. Halimbawa, mag-isa ka lang. Pupunta ka ng opisina. Papasok ka sa trabaho. Mag-isa ka lang. Magdadala ka ba ng pick-up truck? Hindi, di ba? Magdadala ka ba ng super grandia ng van? Hindi, di ba? Kakalug-kalug ka ron. Mag-isa ka lang, ang laki-laki ng dala mo, di ba? Pagpapasok ka sa opisina, it's either magmumotor ka lang or mini sedan. O, di ba? O, halimbawa, Toyota Vios, Toyota Wigo, Mirage. Mga ganun lang. Consider mo pa yung traffic sa Manila, di ba? Yung traffic sa mga kabayanan, mas komportable yung maliit lang, di ba? Ngayon, pero ganito, halimbawa, family outing, excursion. Magdadala ka ba ng maliit lang na sasakyan? Hindi, di ba? Magdadala ka, halimbawa, out of town, ha? Magdadala ka van, malaki, para isang buong pamilya nandun kayo sa loob ng van. Kwentuhan, tawanan, kainan, magkakasama kayo, di ba? Ayun. Bawat lakad nyo, may ibinabagay na sasakyan na gagamitin. Ngayon, hahakot ka. Halimbawa, may binili ka sa mall na mga ref, air conditioner, TV, sopa, hahakutin mo. Gagamit ka ba ng van? Hindi, di ba? Gagamit ka ba ng kotse? Hindi, di ba? Ang gagamitin mo is pick-up truck. Kasi dun sa cargo bed niya, sa bed niya, maisasakay mo lahat kahit gaano katangkad yung ref na bibilin mo, kahit gaano kalaki yung TV mo, maikakarga mo with the pick-up truck. Yun, no? Sana, sir, na naliwanagan ko, nasagot ko ng mahusay yung napakagandang, sensible na tanong. Okay, no? Oy. Boss, napapadpad ba kayo ng Pasig? Sabi ni Deo Dalangin. Syempre naman. Di ba? NCR lang yan. Sisiw na sisiw yan, no? Talagang regular tayo na pupunta dyan, no? Na napapadpad dyan, okay? Okay, tapos, nasa na ba ako? Steven Franco, yun. Soon, makakabili dyan ako sa inyo, Boss Bigman. Joven 5. Yes, ganyan lang. Gusto ko yan, Sir Joven, no? Positive lang, no? Kung sa ngayon, walang pera, okay lang. Tipid lang, ipon lang. Time will come, makakabili ka rin. Mas maganda yung positive kesa maging negative tayo. Ayan, okay, no? Kumbaga, pag positive kasi, na-attract mo yung mga good vibes. Pag sinabi mo na, hindi ako magkaka-airsoft, hanggang tingin lang ako. Hindi ka talaga magkaka-airsoft kasi hanggang tingin ka lang. Wala kang ginagawang paraan para magka-airsoft ka. Pero pag sinabi mo sa sarili mo na, yan, yung airsoft na hawak ni Bigman, someday magkakaroon ako niyan. Ay, nako po, na-attract mo yung positive, no? Yung positive vibes na tinatawag. Magkakatotoo at magkakatotoo yan. Pag lagi mo sinasabi, wala akong pera eh. Wala akong pera. Pag lagi mo sinasabi na wala ka talagang pera. Di ba? Oh. Pero pag sinasabi mo sa sarili mo na, nako, magkakapera ako, makakapag-ipon ako, mabibili ko yung mga gusto ko. Positive vibes yun. Na-attract mo yung mga positive aura. Diba? Magkakaroon ka. Pero pag tinuldo ka mo na yung sarili mo na hanggang tingin na lang ako, Boss Bigman, hindi ako magkakaroon yan. Talagang hindi ka magkakaroon. Good luck sa'yo. Yan, no? Okay. Mga airsoft pa, ang inyo pong lingkod, Bigman, diretso lang magsalita, no? Sana walang balat sibuyas. Huwag kayong masasaktan. Diretso lang tayo, no? Junel Custodio, hello, nabuhay ka, kapatid. Okay, Boss Bigman,
Yung mga nagtatanong na how much, deadma ko lang po ha. Hindi ko kayo sasagutin dito kasi hindi po tanong na how much ang comment section, mga bossing, no? Okay, no, okay. When kaya? Anong when? When kaya? Sabi ni Christian Kian Eraga, no? Ano yung when kaya? Ano kaya ang tinatanong niya, when kaya? Baka hapa rubber, sir. Yung tinatanong ni Alan Villaris, pwede rin po ba mag-upgrade ng hop up? Hop up, I think it is the hop up rubber. I am assuming na hop up rubber kasi wala namang ibang ginagalaw ina-upgrade sa hop up eh, 'di ba? It's just the hop up rubber itself. 'Di ba? Wala naman eh. The Aiki, ano pa ba? Yun, inner barrel. Yan yung magkakasama eh. Kaya lang tanong niya hop up eh. So, baka hop up rubber, no? Okay. Good choice po ang AW Custom Wind Velocity. Considered na siya as high-end unit sa pistol. Tinatanong ni Eagle Richard Baroga. Good choice, yes, if you will play practical shooting. Diba? Pero kung makikipaglaro ka sa game site, baragan, barubalan, magpapagulong-gulong ka, I don't think it is a good choice. Hindi ko mo mahal, hindi ko mo high-end, bagay sa lahat ng senaryo na paggagamitan mo sa buhay mo. Okay? What if ganito ang senaryo? Family bonding. Hihiramin ng mga pinsan mo, ng mga bayaw mo na walang alam sa airsoft. Sa tingin mo ba, good choice yung AW Custom Wind Velocity mo na high-end? Di ba? Hindi. Walang mga alam sa airsoft yun. Hindi nga marunong mag-ingat sa airsoft. Papagamit mo ba yun? Di ba? Mas magiging good choice dun yung Glock Standard. Di ba? Hindi ko mo high-end, good choice. Yan ang sinasabi ko. High-end si John Wick. Pero maglalaro ka. Nandiyan minsan madadapa ka. Nandiyan minsan mababasa ka. Nandiyan minsan magpapagulong-gulong ka. Ang tanong, afford mo ba na si John Wick mababasa, magugulungan, malulublob sa putik? Good choice ba si John Wick for that scenario? No. Diba? Yan, ha? Walang iniwan. Ito na naman. Papaliwanag ko na naman. Papasok ka sa opisina. Okay. Papasok ka sa opisina. Meron kang Ferrari. Gagamitin mo ba yung Ferrari mo pamasok sa opisina? Sa kabila ng traffic na tatamasain mo sa NLEX, sa SLEX, sa EDSA? Gagamitin mo bang pamasok sa BGC, sa Makati, yung Ferrari mo during rush hour? Hindi, di ba? Anong gagamitin mo? Yung mga sasakyan na ordinary lang, na sakto lang yung lakas ng gas consumption, yung mga ganon, di ba? Kasi unang-una, sinisira mo lang si Ferrari kung gagamitin mo siya at mabababad siya sa traffic. No? Ferrari, para lang sa kaalaman nyo Ferrari is a high-end race car. Pero hindi design si Ferrari, si McLaren, si Lamborghini, si Porsche na mag-stay sa traffic for 2 hours, for 3 hours. Hindi sila design para sa ganon. Okay? Yun. Yun lang, no? Mag-isip-isip lang tayo. Hindi ko mo high-end. Bagay sa lahat ng senaryo na paggagamitan mo, no? Ito kasi dito, ipinapaliwanag natin lahat. Bagay na hindi gagawin to nung ibang dealer na nakuhanan nyo, na nabilhan nyo. Kasi,
Gusto lang nila bumenta ng bumenta, 'di ba? Hindi nila binabagay yung unit doon sa paggagamitan ng tao. Yan, no? Pero dito sa Big Man, halos lahat, no, ng nakabili sa atin ng unit, natutuwa kasi bagay na bagay sa paggagamitan nila, sa senaryo na pupuntahan nila, nalalaruan nila, yung unit na nabili nila. Okay? Okay. Grabe, nag-aahang talaga to, no? Nag-aahang, no? Okay. Okay, may spring type po kayo? Wala po. Grabe naman. Kawawa, maawa ka naman sa sarili mo, sir. Huwag ka na mag-spring type. Napakamura lang ng mga pistol. Naghahanap ka pa ng spring type. Yung spring type sa ano yon, sir? Sa palengke, meron. One cock, one shot, no? Lag connection, boss. Wala akong magagawa. No? Kung lag ang connection, mga ka-airsoft, kasi nasa beyond my control na yun, no? Kasi sa service provider na po yun, no? Idol, bigyan mo ng SPR rifle, pa pwede yung gusto niya, maraming ammo. Idol, bigyan, hindi ko maintindihan to. Okay? First time ko kasi yung airsoft, kaya China made nabili kong high kappa. Ganito yan. Pa-check nga, lag daw ang connection ko, Gail. Lag ba? Hindi naman. Okay, ganito yan. First time mong mag-airsoft, kaya China made na bili mong high kappa, sabi mo. Sa iba ka kasi bumili. Okay? Kabaliktaran yan kung dito ka sa Big Man. Okay? Dito sa Big Man, newbie ka, mas lalong hindi ka namin dadalhin sa China. Mas lalong hindi ka namin dadalhin sa budget meal. No? Karamihan sa customer ng Big Man, hindi nagsisisi kahit newbie sila. Kasi bakit? Hindi natin sila dinala doon sa budget meal. No? Hindi natin sila dinala ron sa masasayang ang pera nila. Yun. Yun ang kaibahan namin sa iba. Sa iba, sasabihin mo, newbie kasi ako eh. Dadaling ka doon sa pinakamura. Kasi newbie ka. Yun ba ang basihan? Hindi. Hindi ka mo newbie ka, doon ka sa pinakamura. Newbie ka, may pambili ka naman, bumili ka ng maayos. Diba? Yun ang kaibahan namin, mga ka-airsoft, no? Okay. Ako, boss, pangarap ko lang yan. Ngayon, nabili ko na. Si Sir Junel Custodio. 2 thumbs up sa'yo, sir, no? Layaway din. Sino? Si Junel Custodio, isang buhay na saksi yan, no? Sa ating layaway season 1, no? Ngayon, nasa layaway season 6 na tayo. Grabe, inulan kami ng 50 slots. Tapos, ubos in just 1 week. No? Ngayon, napilitan ako mag-add pa ng 10 slots, no? Kasi, dun sa pang-last na slot, 50 over 50, pang-last, sakto, 3 naka-airsoft yung nagbayad ng sabay-sabay. Di ba? Naguluhan ako. Wala na ako ibang choice. Kesa i-cancel ko yung iba, nagdagdag na lang ako ng 10 slot. Okay. Yan. Okay, boss. Ano address niya? Makabisit, makatingin ng unit. Pistol lang muna. Marvin, got my time. Magpa-appointment ka, no? Tumawag ka muna bago ka pumunta. Okay? Bulacan po kami, boss, no? Okay, okay. Need ko sana parts na gawa nyo. Ha? Need ko sana parts na gawa nyo. Hindi kami ang gumagawa ng parts. Yung mga upgrade parts nyo para sa AA Alpha. Army Armament Alpha. May nakita ka na ba? May nakita ka ba na ni-launch namin, Sir Brian Munoz? May nakita ka ba na upgrade parts na ni-launch namin na para sa AA Alpha? Diba? Kung may nakita ka, go.
pwede ka naming, pwede ka namin mabigyan, pwede ka namin mabentahan. Pero kung wala, mas lalong hindi pwede. Ibig sabihin, wala. Di ba? Yun. Wala naman kaming nilabas pa na Baka hindi kami yung baka hindi mo sa amin nakita, sir? Sir Brian Munoz, no? Hindi siya nagtatanong. Need na raw ng parts, no? Nagawa nyo. First, sir, just to answer your question, hindi po kami yung gumagawa ng parts, no? Need ko sana parts na gawa nyo. Hindi po kami ang gumagawa ng parts, sir, for your information, baka ma-mislead yung mga viewers natin, no? Hindi po kami yung isa-isayin natin, Need ko sana parts na gawa nyo. Sir, number one, hindi kami yung gumagawa ng parts. Humahango lang rin kami from the supplier, from the maker, gano'n, no? Okay, tapos pangalawa, yung mga upgrade parts nyo para sa AA. Ganito, sir, no, yung mga unit na ina-upgrade namin, inilo-launch namin sa page. Wala pa akong natandaan na inilaunch ko for the AA Alpha. It's just that baka hindi sa amin yung... I'm not saying na walang upgrade parts, no? It's just that wala pa akong nilo-launch. Baka sa iba mo nakita, yon siguro pwede doon ka magtanong, no? Pero sa amin, wala pa talaga. Hindi ko nga alam kung meron ng nilabas na yun, yung ba yung nahanap niya? Blowback housing and nozzle? Bakit kailangan mo magpalit ng nozzle? Nasira ba? Nasiraan ka ba ng nozzle? Nagtatanong lang po kung meron. Nagtatanong ka kung meron. Okay. Yun, wala po. Wala po kami pa niyan. At as far as I know, wala pa niyan. Wala pa talaga. Tapos, ano ba ang purpose mo? Nasiraan ka ba? Or mag-upgrade ka? Kung nasiraan ka, pwede kitang tulungan. Pwede akong magbaklas ng unit para kuhain yung pyesa para sa'yo. Kung sa amin mo nabili yung unit mo. Okay? Pero kung hindi sa amin, hindi naman ako pwede magbaklas, sir. No? Baka sa atin ito nabili. Brian Munoz, parang familiar to. Kilala mo to? Blowback housing? Ba't nasira naman ang blowback housing? Siguro baka ginamitan ng 14 kg to. Anti-freeze po sana. Wala pa. Wala pa niyan, sir. Wala pa nilabas na anti-freeze na mag-fit kay Army Armament. Ang nozzle ng mga AW Custom, ng mga WE, ng mga EMG, malalaki. Matataba, malalaki yung butas. Si Army Armament maliit. Maliit lang. Kaya napakatipid ng AA when it comes sa consumption ng ng green gas. Ngayon, wala pang nilabas niyan na anti-freeze niyan, no? ng unit na 'yan. Upgrade lang po sana. Yun, mag-upgrade. Ngayon, kung mag-upgrade ka, sir, wala pa talaga. Hindi naman mag-fit yung sa iba no? Hindi siya mag-fit. Kaya, I don't think na, siguro, abang-abang ka lang, pero for now, talaga, wala pa. Okay. Lagi akong nanonood ng video nyo. Kaya, like ako lagi at medyo may natututunan sa klase ng airsoft. Yan, libre lang naman, boss, manood. Sige, nood kayo, no? Para matuto kayo. Tapos, ayun. Asa na ba tayo? Sir, ano mas maganda na magazine sa paglalaro? The Hila or The Kamot? Steven Franco. Sige, magaganda yung tanong ni Steven Franco, in fairness, The Kamot ka na lang, sir.
sabi nga ni Ma'am Sally, no? Si Ma'am Sally hindi player pero alam niya yung advantage and disadvantage, no? Di kamot, pwede kang kumamot ng mahina lang. Tahimik. Di hatak, kahit anong gawin mo rito, maririnig ka eh, no? O, tingnan mo, oh. 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 Kahit dahan-dahanin natin, ha? Oh. Oh. Oh, yeah? Oh, pag binadali mo, oh, yan, ha? Pag humahata ka na, eh, alam na agad kung nasan ka. Di ba? Oh, yung dikamot, oh, dikamot. Kamot ka, tago ka lang, kamot. Ah, di ba? Pwede mo pang hinaan yan eh. Oh, hawakan mo lang talaga, oh, tapos, oh. Oh, di ba? Oh, hindi maririnig. Pero yung dihila, rinig na rinig. Lalo na kung naglalaro ka, no? Pero kung practical shooting, okay lang. No? Yeah. Yun, ano ko lang. Sinagot lang kita kasi nagtanong ka. Okay, no? Ngayon, big man, sir, Godwin Eugenio, ano to? Big man, Big man, sir, call na lang ako bukas, sir. Mabuhay, Godwin. Sino yung Godwin Eugenio? Yung taga Never is Bakit? Anong issue ni sir? Godwin, yung sa Nueva Ecija. Siya yung yung nagpabook sa atin sa Pampanga. Sabi kukuha tapos some other time na lang daw, ganon. Yun ba yun? taga DTI ba yun? Ay, sagaan yan. Sa Wilcon, Mexico, Pampanga, di ba? Doon nagkita. Hindi, ba't daw tatawag? Hindi ko lang alam, no? Anyway, no? Okay, ayun. Call daw siya. Sige, sir, call kayo. Huminto na naman to, Ma'am Sally. Hindi ko alam bakit. Ayun. Meron daw bang disusi, boss? Yes, meron disusi, no? Dito nilalagay sa gilid. Disusi. Ngayon, pag nawala mo yung susi, wala na. wala ka na. No? Pag nawala mo yung susi, ano ka? Kamot ka na ulit. Kasi ito, dual kasi tumagasin na to, no? Meron siyang sinususian, merong kinakamot sa ilalim. Pag nawala mo yung susi, di kamot ka na. Yun lang, no? Ay, nako, nakakainis. Bakit ganito tong internet ko? Okay. Tingnan mo, gumagana yung chat, pero hindi gumagana yung video ko, no? Sir, pag nagpalit ba ng motor, okay, motor, ibig sabihin niya siguro yung dynamo. Spring, gears, barrel, yung battery ba mabilis malobat? Ganito. Pag nag-upgrade ka na ng motor, ng spring, malamang sa malamang, yung battery na ginagamit mo, hindi na siya pwede. Di ba? Hindi na siya pwede. Merong tinatawag na milliampere at saka discharge rate. Merong 25C, may 30C, may 40C, may 50C. Medyo hindi ko dinidiscuss yun kasi makakagulo yun sa utak nyo. Well, in fact, yung ibibigay kong unit dun sa mga bumibili is 100% compatible na yung battery. Pero syempre, ibang usapan pag nagpalit ka ng spring, ng motor, ng gear. Kasi bakit? Malamang sa malamang, yung lipoly mo na battery na galing sa akin,
pag nag-upgrade ka na ng motor, hindi niya na kayang pigain yan. Hindi niya na kayang i-power yun. Kaya, you need to replace the battery. Siguro at least 1.8, di ba? Or 1.8 ampere, ganon, no? Milliampere, or 2.0, ganon, di ba? Kaya nga medyo halimbawa, no? Medyo magulo Magulo yan eh. Halimbawa, mag-upgrade ka ng unit. Magpapalit ka rin ng battery. Ngayon, pag bumili ka ng battery, halimbawa yung battery mo, wala ako ditong available, bar type ha. Magpapalit ka rin ng bat. Diba? Para lang ma-gets nyo, mga ka-airsoft pa. Akin na nga yung battery na itong bat type ha. Bat type. Malakad yun ha. Hindi yan. Okay. Mga ka-airsoft, halimbawa ito yung rifle nyo. Rifle. Yan. Long. Okay? Halimbawa ito yung rifle nyo. Ngayon, i-issuean ko kayo ng battery na lipoly. Look, ako na yung ordinary lipoly natin. Yes, baby. Halimbawa ito, di ba? Yan. Lipoly, di ba? Nag-upgrade ka na ng kahit motor nga lang eh. Motor and spring lang eh. Hindi niya na kaya, hindi niya na mapapagana, hindi niya na mapipiga. No? Pag yung unit upgraded na, hindi niya na kayang mapiga. Okay? Nito. Lipoly yan ha. Ngayon, magpapalit ka na ng ganito. Look at this. 2,000. 2 yan ha, hindi 5 yan ha. Medyo sa camera lang, no? 2,200. Ayan, ang discharge rate, 25C. So, magpapalit ka ng ganito. Another problem will arise. Nagpalit ka ng ganito, okay lang, may pambili ka. Another problem will arise. Bakit? Saan mo ipapasok to ngayon? Diba? Saan mo ilalagay ito? Paano mo ipapasok to dito? Alam mo naman, nakasabit lang yan. Naglalaro ka, nakasabit lang. Papayag ka ba? Diba? Yon. Kaya, yung iba gagawin, ilalawit na lang yung cordon, tapos, ilalawit yung cordon, tapos ito, itatali dito. Ay, yak! Yun ang mga pinakaayaw kong setup eh. Yung mga ganon, yung mga nagmumukhang dugyot yung unit mo kasi kung ano nilalagay mo, di ba? Itatali mo na lang dito sa tabi or paano ba? I-scotch tape mo rito or what? No? Yun nga. Kaya, ang pag-upgrade, hindi lang basta upgrade ka ng upgrade. Kailangan, you are supervised ng nakakaintindi, no? Kasi pag hindi, ang gagawin mo, bibili ka ng ganito, magpa-upgrade ka ng spring, upgrade ka ng motor, bili ka. Then later on, kailangan pala mag-upgrade ng gear. Bukas na naman yung unit mo. Bukas, sara, bukas, upgrade, bukas, upgrade, sara, bukas, sara. Ano mangyayari sa unit mo? Bugbog na bugbog. No? Ang pagbubukas ng unit, hindi every week, hindi every month, hindi every day, hindi. The more na binubuksan mo yung unit mo, the more na lumuluwag yung mga screw holes, the more na, pwedeng masira yung unit mo. No? Kaya, ang pag-upgrade, do it once, do it the right way. Yan, okay, no? Ngayon, kaya sabi ko nga, nagpalit ka ng ganyang battery, saan mo ilalagay yan? No choice ka, magpapalit ka ng bat. Ng bat na magkakasya yung mga ganitong battery. Diba? Yan, piece of advice lang yan, medyo ingat sa pag-upgrade, boss, no? Kumbaga, wag namang overkill upgrade, kumbaga, bakit mo kailangan magpalit ng mga gear kung matino namang gumagana, diba? Yung ganon.
Bakit mo kailangan magpalit ng spring kung achieve naman niya yung requirements? Parang sa akin lang, ganun lang, ano? Hindi sa pinipigilan kita mag-upgrade, dun lang ako sa tamang upgrade. Okay. Good evening, boss. Tanong lang, pwede ba stockan ng gas ang magazine ng Glock 17? Pwede. Pwede mo lagyan. Pwede mo stockan. But not more than a week. Pag more than a week, masisira. Okay? Mga ilang oras pwede may gas ang magazine? The whole day? Then 2 days, 3 days, 4 days, up to 5 days siguro pwede, pero not more than a week, no? Masisira. Okay na to. Angel David, Boss Big Man, meron po bang demotor or de battery sa mga pistol? Pasensya na po, wala masyado alam sa airsoft. Yes, meron sa ibang bansa. Dito sa atin, I don't think na meron. Kung sakaling meron, it's not, hindi ko ina-advise na mag electric type ka na pistol. Bakit? Walang pyesa. Wala kang mabibiling pyesa. Just in case masira, bye-bye. No? Kung meron ditong binebenta, I don't think na meron eh. Pero kung meron, yun nga lang, huwag mong bibilin. Kasi, wala kang mabibiling pyesa niyan. Okay? As lang, Big Man, what if yung gun mo is the CO2, okay? Then, di mo naman nagamit ng ilang weeks. Sumingaw po ba siya o nauubos na rin ng laman pag di nagagamit? Hindi siya sisingaw. Hindi siya sisingaw ng kung ilang weeks, pero masisira at masisira yung mga valve, no? Kasi ang valve, ano yun, may mga spring, may mga o-ring, hindi designed to last forever yan. Hindi siya designed para i-hold yung ganong katinding pressure. Di ba? For example, merong hose ng compressor. Pahawakan ko sa daliri mo, sabihin ko sa'yo, isara mo yung hose. Ilagay mo yung thumb mo para wag sumingaw. Hindi sisingaw yun for 5 minutes, 10 minutes. Kaya mong hawakan yun. Baka nga kaya mo pa ng 30 minutes to 1 hour nang hindi siya sisingaw. But not more than a day, hindi buong araw, hindi 2 araw, hindi mo kaya, kumbaga, hindi mo kayang i-hold yung pressure sa loob ng matagal na panahon. Ganon din yun, no? Ganon din yung mga valve, hindi niya kayang i-hold yun 2 buwan, 3 buwan, 1 buwan, 3 linggo, hindi. Masisira yun. Gamitin natin ng tama yung unit, gamitin natin ng tama yung airsoft natin para suklian niya tayo ng tama. Diba? Yun, no? Grabe. Natambakan ako ng tanong. Hindi ko na naman nasagot yung mga nakasulat, ha? Sir Aslan po. Sir Aslan po, ano mas malakas? Yung without battery sa sniper or yung high-end na rifle na with battery po, sir? Actually, hindi mo pwedeng tanungin yan si Mark Mondo, no? Kasi yung, alam mo yung bolt action na sniper rifle, sadyang malalakas yan. Biruin mo, nagpa-power lang dyan, spring, pero kaya niya maglabas ng 650 FPS, 700 FPS, di ba? Sa battery, kaya rin naman yung mga 700 FPS, pero di battery yun, di gear yun. No? Upgrading your unit to 600 to 650 up to 700 FPS, nilalagay mo siya sa matinding kapahamakan na soon pwede siyang bumigay. Okay? Pero sa sniper rifle, sisiw sa kanya yung 550, yung 600, yung 650. Yun nga yung normal niya, no? Kaya, for me, what if i-upgrade pa yun, di ba? Yun lang ang point ko, no? Kung yun yung normal niya, paano kung in-upgrade niya? Eh di iiwan pa rin niya si rifle. Di ba? Pero, bawat isa dyan sa unit na yan, merong paggagamitan. Okay? Sniper rifle, hindi mo pwede panlusob yan. Abangers ka lang talaga dyan. Pero, assault rifle or M4 rifle, pwede mo panlusob yan. Di ba? Yun lang yun, no? Binabagay sa paggagamitan. Look, pakikuha na to. Yan, pakisabit. Ano mas maganda, gas type or battery? CA, Turingan, gas type daw ba or battery?
both maganda. Depende po sa paggagamitan mo. Okay? Halimbawa, gas type. Okay, halimbawa nasa bundok ka. Medyo walang access sa gas doon, di ba? Saan ka bibili ng gas pag naubos? Pero kung battery type, naubos yung battery, charge mo lang. For sure naman, may mga kuryente na sa bundok ngayon. Kung walang kuryente, may power bank. Kung walang power bank, may solar. Di ba? Ibig ko lang sabihin, mas magiging madali, depende sa senaryo mo, yung electric. Di ba? Yun. Alam ba, nasa bundok ka o nasa probinsya ka, di ba? Naubusan kang gas, wala kang mabibilang right away. Wala naman sa ano niyan eh. Sa mga mall, di ba? Wala naman eh. Wala kang mabibilang right away. Pero kung naka-electric ka, bigla naglobat, may access lahat tayo sa kuryente, may solar, may power bank, pwede ka mag-charge. Nagsasign na to ng lobat ha. Okay, Idol, may Tokyo Marui Beretta, Centurion ka ba? Iloilo area po ako. Yes, meron, but I don't suggest, no? Boss, wag kayong wag kayong ba't naghahanap ka niyan? Saan ba na nakuha yan? Google? Huwag kayong maghanap nun. All plastic yon, no? Mas maganda yung, hindi sa sinisira ako si Tokyo Marui, ha? It's just that, baka hindi ka mag-enjoy doon. Not unless talagang gusto mo yon, sige, go. Pero, baka lang nakita mo lang yan sa Google or sa YouTube nang hindi mo pa nahahawakan, baka madismaya ka. Para lang ma-imagine mo, parang yan yung binebenta sa palengke na isang kasa isang putok. Full plastic. Okay, normal ba na maghalo ang green gas kada refill? Na maghalo-halo ang... Ha? Normal ba na maghalo ang green gas kada refill? Anong normal ba? Or tinatanong mo ba ako kung normal ba? Hindi ko magets, no? Normal ba or pwede ba? Tinatanong mo ba ako kung pwede ba maghalo yung green gas kada refill? Ganun ba? Ganun ba? Is it normal na maghalo-halo ang green gas kada refill? Yun. Pwede. Yung tinatanong niya kung pwede maghalo-halo. Pwede. Green gas pa rin yan eh. Di ba? Walang iniwan yan eh. Nagpakarga ka sa Petron. Nagpakarga ka sa Shell. Nagpakarga ka sa Sea Oil. Nagpakarga ka sa PTT. Lahat yan gasolina eh. Pwede yun. Walang kasi yun. Meron ka isang basong Coke. Naubos. Nainom mo yung kalate. Wala nang Coke. Merong Pepsi. Busan mo. Wala nang Pepsi. Merong Royal. Busan mo. Wala nang Royal. May Sprite. Busan mo. Lahat yung soft drinks eh. Pwede yun. Okay, no? Pwede yun. Thank you po sa pagsagot. Sniper po natipuan ko, sir. Sabi ni si Mark Mundo. Okay. Good for you, sir, no? Actually, maganda naman talaga sniper. Kaya lang, the only problem with the sniper is kung mainipin ka kasi ang sniper, literal na one cup, isang kasa, ito. Ayan, no? Sniper. Di ba? Okay, sniper, isang kasa, isang putok, pak! Isang kasa, pak! Isang putok, isang kasa, putok, pak! Isang kasa, isang putok, literal ang sniper, no? Kung pro ka na sa airsoft, okay lang, pero kung baguhan ka, baka mabore ka, no? Baka hindi mo rin ma-enjoy. Pag-isipan mo muna maigi, sir. Sa akin, advice lang, gusto ko kasi bawat ka-airsoft na bibili, mag-e-enjoy. Okay? Grabe. Big man, ask ko lang po, kung ano para sa'yo, ano po yung pinakamalakas para sa'yo sa sniper? Mga airsoft, sa sniper, hindi importante yung malakas. Ang importante yung precise, yung pektos, yung magandang pumektos, no? Kung mapapansin nyo, ang lipad ng mga sniper,
lumilipad. Parang lumiliko yan, pumepektos. Gumagano yan, ha? Lumiliko, or minsan, gumaganon. Yun, magaganda yun, no? For me, hindi kasi ako fan ng malakas, eh. Tapos na ako dun sa era, sa stage ng malakas, nakakasakit. Tapos na ako dun. Ang gusto ko ngayon, effective, precise, accurate, no? Gusto ko, pag sinipat kita using my sniper rifle, sinipat kita sa baba, sa leeg, gusto ko tatamaan kita sa baba, sa leeg. Ayaw ko yung sinipat kita, gusto ko patamaan kita sa leeg, tatama sa ilong. Ayaw ko yung ganon. Halimbawa, sinipat kita sa baba, sa chin, tatama sa mata mo or sa noo, ayaw ko yung ganon. Ibig sabihin, hindi ako accurate, hindi ako effective, hindi maayos yung calibration ng ginagamit kong unit. Pag ganon, no? Ayaw ko yung, tapos na ako dun sa era ng, basta tumama, basta masakit, ayaw ko yun. Ang gusto ko, kahit hindi ganun kasakit, basta yung sinipat ko, yun ang tatamaan ko. Okay, no? Boss, si Mark, no? Ay, sino ba yung nagtanong? Clarence, boss, tinanong mo lang ako, sumagot lang po ako, ha? Yan, yun, no? Kaya wala tayong ano. Good evening, Sir Bigman. Good evening sa lahat. Isang mayamang kaalaman na naman mula kay Bigman. Salamat po. Manood, matuto. Nag-promote na naman to si Jesse Boca. Salamat, Sir Jesse, no? Sir, yung sniper po, sir, yung materials niya po is all metal, steel po. Normally, sa isang sniper, hindi metal, hindi steel, especially the body. No? Kasi ganito yan. Hindi ka magiging effective as a sniper. Hindi kasi most of the time, ang sniper, hindi naman pwedeng nakalapag lagi. Lagi may bipod. Talagang there will come a time pa rin na yung sniper, bubuhatin mo, di ba? Just imagine, metal to, full metal to, hindi kaya, maitama mo kaya, umaga mangangalay ka di ba, kung full metal, mabigat. Kaya, hindi effective ang mga sniper na full metal. Just like this sniper, wood to. No? Talagang kahoy to, No? Hindi ito yung baka akalain nyo, ito yung mga double bell, no? Hindi, no? Hindi ito double bell, wood to, wood, kahoy talaga. Yung sa double bell kasi na ganito, yung mga China, plastic, no? Pero ito, hindi to ganun, no? Ibahin nyo to, okay? Hindi ko lang makita yung brand, Pero ito, kahoy to, talagang kahoy to. Hindi siya, yung parang sa double bell na plastic, no? Okay, asa na ba tayo? Grabe. Hindi ko na natapos to. Tinambakan nyo naman ako ng tanong. Grabe kayo, Okay, last question, sir. Pag commercial domestic flight, pwede ba dalhin or may permit kailangan? Yes, kung may permit kayo, pwede nyo naman dalhin. Halimbawa, plane, isasakay nyo ng aeroplano, you need to have a permit to transport the unit, no? Kukuha lang kayo niya sa Camp Crame. Kung talagang gusto, if you will insist na i-aeroplano siya, no? Meron permit to transport. May issue naman kayo niya kasi alam naman, makikita naman nila na airsoft, no? Pero, it doesn't give you the right na bit-bitin yung airsoft mo, no, na nakalantad, no. Ganun pa rin, hanggat maaari, kung pwede, lalo na kung sniper, dismantle, nakabag, ganun. Then, hindi mo pwede i-hand carry. Kailangan sa cargo, no. Then, always be ready dun sa mga documents mo, yun, para maipe-present mo, no. Ulitin ko, permit to transport, any permit from the LGU doesn't give you the rights, no, na bit-bitin yung unit mo, ipagyabang mo, na bibit-bitin mo, nakasukbit sa'yo, nakabag, di ba? Hindi pwede yun, no? Kahit anong permit, kahit permit from the President of the Republic of the Philippines,
hindi walang permit na nagbibigay sa iyo ng otorisasyon na yung unit mo i-display mo, naglalakad ka, bit mong ganyan o nakasukbit dito mo, walang permit na gano'n ha. Okay, baka lang magkamali tayo ng intindi ha. Walang permit na nagbibigay sa iyo ng karapatan na i-display yung unit in public. Okay? Meron po ako dati, full metal blowback ng Beretta Centurion. Okay. Tokyo Marui Airsofter. Ireland po ako. Dublin Antim. Baka upgraded. Upgraded na, sir, no? Pero kasi, Centurion. Okay. Kasi, sir, dito sa amin sa Pilipinas, actually, okay ang Tokyo Marui, no? Kung upgraded. Pero, hindi ko lang alam dyan sa yon, dyan sa Ireland, kung ina-upgrade nyo ba? Kasi dito sa Pilipinas, pag nag-Tokyo Marui ka, parang feeling mo hindi ka mag-e-enjoy, no? Kasi bakit? Iba kasi ang green gas ni Tokyo Marui, parang meron kang sariling mundo, di ba? Ang green gas kasi ni Tokyo Marui is the 134A. Kumbaga, mas mahina pa siya sa 12 kg. I know, alam mo yan, no? Mas mahina pa siya sa 12 kg ni hindi mo man pwedeng gamitan ng 14 kg. di ba? Yon yung Tokyo Marui, no? Dito sa Pilipinas, halos lahat ng Tokyo Marui ina-upgrade. Pero merong mga nabibiktima ng Tokyo Marui, hindi nila alam na hindi pala pwede sa 12 kg. Ginagamitan nila ng 12 kg. Well, eventually, basak eh. Warak yung unit, no? Nakakaawa lang, no? Pero kung dyan, siguro, Ireland, o maybe okay dyan, sir, no? Pero yun nga, dati meron kami niyan, nagkikater kami niyan, pero in-stop ko kasi medyo mabagal gumalaw ang Tokyo Marui, no? Siyempre, yan, katulad mo, bihira yung nakakaalam ng brand na yan, eh, no? Actually, ako, hindi pa nga ako nakagamit niyan, eh, pero nagbenta na ako niyan, yung Centurion na Beretta, no? Meron kami dati niyan, pero yun nga, dahil ang tagal niya bago umusad, binitawan ko, hindi na ako nag-stock ulit niyan, no? Meron ako dito, mga Tokyo Marui, mga Glock 18, Glock 17, then Gold Match, no? Meron tayong Gold Match dito. Yun nga lang, pinapaliwanag ko rin na full plastic yun, kailangan mo munang i-upgrade para mag-enjoy ka, no? Talagang ganun si Tokyo Marui, eh. Wala tayong magagawa. Pero high-end yan, magandang klase yan. From Japan, no? Pag naka-Tokyo Marui ka, syempre, iba yung tingin sa'yo ng tao, bragging rights pa rin, di ba? Okay, ayun, grabe, tagal na ng live natin, 1 hour and 17 minutes. Grabe kayo mga ka-airsoft, binugbog nyo ako ng tanong. Kita nyo, ang dami kong dapat sagutin, no? Pero okay lang, some other time sagutin natin to. Ang importante, yung mga tanong ng ating mga ka-airsoft na sagot natin. Okay? Mga ka-airsoft, maraming salamat sa inyo, sa mga sumali sa atin, sa mga tumulong sa akin mag-share ng live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-share, tulungan nyo ako, share nyo yung live video natin para kumalat at dumami tayo sa ating community. Okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Pigman. Thank you po. Have a blessed night to all of you. Thank you.